Kapag ikaw ay naghahanap pa din ng trabaho at patuloy na humaharap sa mga job interviews sa mahabang panahon, subalit hindi ka matanggap-tanggap at hindi ka makapasa-pasa, yung tipong kahit sunod-sunod na yung ina-applyan mo, napakarami ng resume ang ipinasa mo at dumalo ka na din sa napakaraming job interviews, subalit wala man lang ni isa ang tumawag sa'yo para ipaalam na you're hired. At wala man lang ni isa ang nagbigay sa'yo ng kahit anong job offer. Stop what you are doing. Hello, a vlogger, content creator, social media influencer, and work or job coach. My name is Dao. Alam nyo ba yung kasabihang insanity is doing the same thing over and over and expecting different result? Kabaliwan yan or pagkabaliw ang tawag doon. Yung tipong nag-e-expect ka or naghahanap ka ng kakaibang resulta pero hindi mo pa rin pinapalitan or iniiba ang nakasanayan mo or ginagawa mo. Lalo na kung sa tagal-tagal na ng panahon, alam mong there's something wrong na. Pero patuloy pa din na yun at yun pa din ang ginagawa mo. So, don't expect na mag-iiba din ang kalalabasan or resulta ng ginagawa mo. Iwasan po nating sisihin ang mga companies na ina-applyan natin. Huwag nating isisi sa kanila kung bakit ayaw nila tayong tawagan. Huwag nating isisi sa kanila kung bakit hindi ka nila ipasa o bakit hindi ka nila bigyan ng job offer. At huwag nating sisihin ang mga hiring managers. You have to take some responsibility. Look at yourself. Baka naman nasa atin ang mali. Baka naman may mali na sa ating mga actions. Baka nasa atin talaga ang pagkukulang. Try mong i-assess. Ano kaya yung mga lagi mong ginagawa? Ano kaya ang mga nakasanayan mo na sa tingin mo ay may maling epekto during your job application? So again, try to look at yourself. Narito ang mga bagay na pwede mong gawin. Number 1, practice. Nasabi ko na po ito sa mga previous tutorials po natin. Magsanay po tayo ng mabuti bago sumalang sa interview. Pwede kang mag-invite ng mga kasama mo sa pag-practice. Sabihin mo sa kasama mo, kunwari, ikaw yung hiring manager ha. Tapos, itanong mo sa akin yung mga bagay na ito. And then, paghandaan mo yung mga sagot mo and huwag magsawang mag-practice para pagdating ng araw, pag sa totoong hiring manager ka na nakaharap, magiging natural na lang sa'yo yung sagutin ang mga katanungan niya. Kung wala ka namang mahanap na makakasama, pwede ka pa ding magsanay sa pamamagitan ng pag-record ng iyong sarili. Kunin mo ang iyong phone, i-video mo ang sarili, tanungin at sagutin mo ang mga possible job interview questions, and then after that, i-playback mo at panoorin mo kung saan ka nagkamali, kung saan ka pumalya, then i-correct mo and improve it. Do it again until maging confident ka. Another option ay humarap ka sa salamin habang sumasagot sa mga possible interview questions. Yun yung mga pwede mong gawin. Again, practice. Ano naman kaya ang mga possible na itatanong? Narito naman ang pwede mong gawin. I-open mo lang ang aking YouTube channel, i-search mo Darwin P. Pablo sa YouTube, hanapin ang aking playlist na Usapang Trabaho. Dito ay mapapanood mo yung mga iba't ibang possible interview questions, and then may mga samples po tayo dyan. Panoorin niyo po para magkaroon po kayo ng basehan at idea. Next, ano pa yung mga kailangan nating i-assess para makapasa po tayo sa job interview? Dapat alam mo kung ano yung ina-applyan mong position. Updated ba ang iyong resume? Naka-business attire ka ba? How about your hygiene and grooming? Okay ba bago ka magpa-interview? Nag-research ka ba about sa company na ina-applyan mo? Hindi ka ba nalilate sa itinakdang schedule ng iyong job interview? Ilan lang po yan sa mga factors na dapat mong i-consider bago ka magpa-interview. I hope nakatulong ang video ito as a reminder para sa mga kaibigan natin dyan na nahihirapan pa din makahanap ng trabaho at hindi makapasa-pasa sa job interview. Hanggang sa muli, again, my name is Dao. Thank you for watching.